pabasa daw sa mga specialista. Pero sabi nga ni Brother Nicky, so kuminsan talagang kung pag may mga ganun, syempre malulungkot lang, pero at meron din magsasabi sa'yo na paano kung meron bumalik ulit ang sakit niya. So yun yung takot. Pero dahil pinaghawakan niya ang salita ng Diyos, pinaghawakan niya ang salita ng Diyos na magaling na si John Ray, at pag-uwi nila, nag-take sila ng communion. At nung sila ay bumalik ulit doon at nung sila ay pumunta ulit sa doktor, pinabasa yung x-ray, nakita wala, at binigyan na sila ng certificate. Praise God. Talagang the Lord can really move na kahit sa iba at tingin meron, pero talagang God can move miracles, can do miracles. Amen? At ang maganda, nakapag-enroll na sa Lasal si John Ray. Amen? Tunay niya na ang Diyos ang ating maaasahan at nagpapagaling. Amen? So, ating pong recap last week teaching, balik kay Sister Melissa, next week ko na itikwento. Meron din po siyang testimony. So, next week naman po yun. So, ating pong recap last week teaching is about faith and receiving God's promises. Na kahit hindi mo pa nakikita, ay naniniwala ka, nananampalataya ka na ang pangako ng Diyos ay mangyayari. Everything that we need is already given to us by Jesus. Kung kaya we fix our eyes not on the situation or problem, but on Christ, the finished work of Jesus. So every time po na when we worship the Lord, parang you imagine mo si Jesus na nasa harap ninyo, and you worship and you speak to Him, makikita mo yung talaga yung presence niya, nararamdaman mo talaga. Amen? So, in Hebrews 12:2, sabi nga po, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So, sa Kanya po nag-uumpisa ang ating pananampalataya, at sa Kanya rin magtatapos. Amen? So, ang topic po natin today is about being filled with the Spirit. To be able to enjoy the kingdom living that God wants us to have is that we got to be sensitive to God's leading. We know na, alam na natin na we are in the last days. Sabi nga po ni Paul sa 2 Timothy 3:1-5, but realize this, that in the last days, difficult times will come. Alam natin na maraming mga mahirap na yung parating. For men will be lovers of self. Alam natin yan, di ba? Na yung nakikita natin yung greediness ng mga tao. Lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents. O mga bata, makinig kayo ha. Kasama pala dito yan. Kaya, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving. Sinasabi ni Paul yan ha, irreconcilable, malicious gossips. Kasama pala dun yun, yung mga pag-chismis, no? Without self-control, brutal, haters of good. Sabi nga, pag nanonood ako ng YouTube, yung nakikita ko ng mga violence, nakikitindi talaga, yung simpleng away lang, lumalaki talaga, yung talaga kung sobrang galit. So mapapansin mo, ganun katindi. So, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as these. So makikita natin ngayon sa panahon natin, yung mali ay pilit tinatama. Agree po ba kayo dyan? Dahil marami ang gumagawa, iniisip na lang natin na tama. Na yun na yung panahon na bakit ginagawa sa movies, makikita natin sa mga movies, makikita natin even sa drama, napapansin ko. Pasensya sa mga teledrama. Yung manood mga drama,
mapapansin mo, wala yung comedy, yung romance, wala ganun eh. More on yung sex, violence, homosexuality, di ba? Yung witchcraft, puro mga ganun yung labas. Hindi kami movies. Hindi na yung dati, light lang yung mga movies, yung mga pinapanood natin yung araw eh. Pero ngayon, more on ganun, na hindi na yung, parang naisip ko, yung writer, paano na naiisip yung ganun ka sa mga script? So, yun po yung nakikita natin ngayon. At holding, sabi nga dito, holding to a form of godliness na iniisip na porket kunyari you go to church o kaya you give donations to the poor, you keep them busy, at yun na yung godliness na tinatawag. Pero anong sinasabi? They deny the power. Ano ba yung power na sinasabi dito? Di ba? Yung sa 2 Timothy, di ba? Holding to a form of godliness, although they have denied its power. Ay, wala na pala. They deny its power. Ano ba yung power na sinasabi dito? May godliness, parang a form of godliness, yung parang holy, titignan mo. Pero, they deny the power. Ano ba yung power na yun? That is only through Jesus. That we can only be saved through Jesus. Kasi mapapansin mo ngayon, kapag kunyari sa prayer, ang gagawin nila, pag kunyari maraming nandun, iba-ibang religion, ang gagawin na lang nila, para politically correct, walang masasaktan, ano na lang, God na lang, wala na, hindi na nila sabihin si Jesus. Kasi yun yung form of godliness para lahat, walang masasaktan. In the last day, sabi nga po, hindi naman nila papakita na ito si Antichrist, hindi. Ang Antichrist, basta hindi kay Jesus. Kasi yun yung kumbaga, sinasabi nga dito, Jesus is the power. Okay? Dahil we can only be saved through Jesus. Sabi nga in James 1:27, religion that God our Father accepts as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. So sabi nga, huwag kang ma-pollute ng mundo ito. Kasi alam natin, we are in the last days. So kung kunyari nandito ka, hindi ka sasama sa agos ng mundo, kung hindi you hold on to the word, to the Lord, na you keep yourself in tune with God's word. Amen? Then na hindi tayo, but instead we hold on to the promise of God and we wait in expectation until the coming of Jesus. Okay? Na hindi ka madadala, porque ayan, uso naman na yan. Di ba yung katulad sa mga artista, di ba? Kita mo yung lifestyle nila na yung papalit-palit ng partner, ganyan. We don't condemn them, pero syempre we know that it is not according to God's will. Di ba? The will of the Father is meron ka pa rin for you. Amen? So, paano tayo makakaiwas sa galaw ng mundo? It's in Ephesians 5:17-18. Therefore, do not be foolish but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery, ibig sabihin sa kasamaan, kung hindi, instead, be filled with the Spirit. Ano bang ibig sabihin ng be filled with the Spirit? Di ba ito hinahambing ni Paul sa mga taong lasing? Ang sinasabi niya is, instead na malasing ka sa wine, malasing ka sa be filled with the Spirit. Anong ibig sabihin ng be filled with the Spirit? It means continually. Hindi one time, big time. Di ba? Pag yung first time mo palang ma-receive, yung talagang todo talaga, yung talagang feel mo yung presence ng Panginoon. Yun, isipin mo, doon na, hindi. Sabi dito, continually.
lagi kang nasa presensya ng Panginoon. You're being filled in the Spirit. Huwag kang malango, tama ba sa Tagalog to? Malango sa alak. Yung yun. Basta malasing na lang, mas madali, no? Sa alak, kung hindi, ay mapuno ka ng banal na spirito. Paano inisip natin, sa dami namang ihahambing ni Paul, bakit sa lasing pa ihahambing? Tingnan natin, ano ba ang nararamdaman ng isang lasing? Alam mo, ang isa sa inyo, nakaramdam na nun. Di ba? Merong nakaramdam na nun kung paano naging malasing. Nakikita ito sa kilos, sa pananalita mo. For example, di ba, yung manginginom dati. Amen? There is now no condemnation nga di ba? Dati, nung naramdaman ninyo, meron bang nakaramdam nun? Nalasing? Yung ma-agree brother. Meron ba? Okay, so, there is now no condemnation naman, di ba? So, kung ikaw ay nalasing nung araw, di ba? Ang tendency, hindi mo nakikita talagang nalasing ka. I'm sure nakikita yan na yung kilos mo, yung galaw mo, yung pananalita mo, dahil you are in the influence of wine. Diba? Yung alak talagang nakakaano yan nawawala ka sa, nawawala na yung sense of, hearing, yung understanding, o kaya yung iyong pananalita, nag-iiba dahil you are in the influence of wine. Tapos, ng beer, or whatever, or gin. Tapos, hindi lang yun. Magtatawag ka pa ng iba. Di ba magtatawag ka pa ng iba para mas masaya, mag-iinuman kayo at kwentuhan yan, di ba? Parang hindi sila nakaka-relate. Yung muna si Brother Ricky, maamin So, di ba mag-iinuman kayo para mas masaya, di ba? Tapos, dahil nawawala ka sa iyong pag-iisip, sabi mo, sagot ko yan. Sagot ko yung inumin mo, order ka lang ng order. So, after nun, hindi mo na naiisip na kung may kakainin ng pamilya mo, or kung ano yung sasabihin sa'yo, hindi mo na naiisip yun kasi you are in the influence of wine, of gin. Kaya nga, umiinom ka, sabi ng iba, kaya nga umiinom ako para makalimot. Di ba? Yan yung excuse ng iba Kasi ang dami mong problema. Kaya para ako makalimot, iinom ako. Ganon. At ang effect nito, after na mawala ang impluwensya ng alak, yun ang katotohanan. Di ba? Sakit ng ulo, di ba? After nun, nahihiya ka dun sa mga pinagagawa mo. Kasi di ba pag lasing ka, todo yung tawanan, kahit ano ginagawa mo, yung parang kahit mukha ka ng clown, hindi mo yung pinapansin kasi under the influence of wine ka na So, after nun, nahihiya ka rin kung ano ginawa mo, at ang masakit nito, nauubos pa ang pera mo. Sermon sa misis mo. Yun, di ba? Yun yung influence ng alak. Kung kaya't sinasabi ni Paul, hindi ka sa alak mapuno kung hindi sa banal na spirito. Okay? Ito ang nais ng Panginoon na ikaw ay mapuspos sa banal na spirito. Kasi, at pinakita ito ng Panginoong Jesus. The first miracle of Jesus ay when He attended the wedding sa Cana. So makita po natin, meron po akong video dyan kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus. There was a wedding in the town of Cana in Galilee.
What do you like to do with this? My time is not yet come. Do whatever he tells you. The Jews had rules about ritual washing, and for this purpose 6 stone water jars were there, each one large enough to hold between 20 and 30 gallons. Fill these jars with water. They filled them to the brim. Now draw some water out and take it to the man in charge of the feast. They took him the water, which now had turned into wine, and he tasted it. He did not know where this wine had come from, but of course the servants who had drawn out the water knew. So he called the bridegroom. Everyone else serves the best wine first. And after the guests have drunk a lot, he served the ordinary wine. But you have kept the best wine until now. Jesus performed this first miracle in Cana in Galilee. There he revealed his glory, and his disciples believed in him. After this, Jesus and his mother, brothers, and disciples went to Capernaum and stayed there. Okay, praise God. Anong pinapakita dito? Jesus filled the jars with water and converted into wine. We are like those pots. It is only Jesus who can fill us up. Amen. To the brim so that we can overflow. Diba? Pinakita dyan talaga to the brim so that we can overflow. We are just ordinary, parang mga ordinaryong tao lang tayo sa mata ng tao. But when God fills us up, we can be like wine to be used in His kingdom. Amen? So, ibig sabihin, as when we allow the Lord Jesus to fill us up in every empty space in our life, we can see His working sa ating buhay. Amen? What will happen if you are filled by the Holy Spirit? People will see the change in you, yung pagbabago sa buhay natin. Makikita ng mga tao ang pagbabago sa buhay natin. That you will receive so much joy. Sabi nga in Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence. Kapag ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, there will be so much joy in our life na the joy of the Lord is your strength. Sabi nga po, kapag napapansin mo, it's like a warning signal. Kapag napapansin mo na sa ang buhay mo ay parang wala kang joy or kaya nalulungkot ka, or sometimes napipilitan ka lang mag-pray, napipilitan ka lang magsimba, that there is no more joy, the more you need to spend more time with the Lord. Katulad ng isang kotse, di ba? Kapag nakita mo na dumidilaw na, di ba, napa-empty na yung gasolina, at dumidilaw na yun, ibig sabihin kailangan mong maggasolina. The same thing with us. We need to continue to be filled with the Spirit. Amen? And when there are times na kunyari ikaw ay nalulungkot, go and ask the Holy Spirit to help you to worship. Katulad
pastor from America na she was asked by the Lord to go to Kenya. Doon po siya inassign ng Panginoon. Eh dahil solo lang siya, so nakakaramdam din siya ng lungkot na mag-isa lang siya. At ang ginagawa lamang niya ay nagpupulong siya sa kwarto at siya ay nananalangin. Pero kumisan siya pa rin ay nalulungkot. Pero bigla na lang meron siyang nabasang libro about the workings of the Holy Spirit. Bigla na lang daw na feel niya yung ano ng Holy Spirit sa kanya, at bigla na lang siyang tumawa ng tumawa hanggang nag-roll nga daw siya sa floor. Nakakatawa, di ba? Kung minsan, pag meron kang napanood na nakakatawa, yung hindi mo talaga mapigilan, yung talaga ang sakit-sakit na ng tiyan mo. Sometimes, the Holy Spirit can do that to you. Yung talaga, feel mo talaga yung saya, na parang hindi yung fake na tawa, yung fake na, di ba, alam mo yun eh. Di ba yung pinipilit mo lang kung minsan tumawa, yung ganyan, lalo na pag corny jokes, ganyan, di ba, pinipilit mo lang ganyan. Pero pag yung Holy Spirit nagbigay sa'yo ng joy, yung talagang from deep inside, na talagang mararamdaman mo na talagang asaya-saya mo, at ganun yung naramdaman niya. And after that, for 1 year, from village to village, napuntahan nila, and nakita niya ang how God kumilos doon sa lugar na yun at nagkaroon ng mga miracles and healing. Because the Holy Spirit is working in her. Amen? Kung kaya napaka-importante that we should be filled by the Holy Spirit. And when you are filled, you are directed not by your 5 senses, but something within you will urge you what to do. Di ba yung kung minsan meron kang gusto gawin, pero parang may pumipigil sa'yo, kapag filled ka ng Holy Spirit, meron ganun instance na parang kumakausap sa'yo na huwag mong gawin yan. O kaya gawin mo to. Diba? Yun po yung sinasabi natin, leading by the Holy Spirit. You will have boldness to do the things that God wants you to do. Katulad nga po doon, in Acts 2:17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Katulad po ng mga disciples ni Jesus. Di ba nakasama nila for how many years sa Panginoong Jesus? Pero nung si Jesus ay napako sa krus, ang nangyari natakot sila, nagtago sila. Pero nung sila nabaptize ng Holy Spirit, nagkaroon sila ng boldness, na wala na silang takot kung ano man ang mangyari sa kanila. Basta ang alam nila to share the word of God. After yun, nagkaroon din ng mga signs and wonders dahil they were baptized in the Holy Spirit. Boldness to share the word of God. Boldness to lay hands upon the sick. Boldness to speak to someone when God loves you and when God leads you. Dahil kung minsan, di ba tayo, kung minsan sinasabi na ng Panginoon sa'yo, ipag-pray mo si ganyan. Puntahan mo at ipag-pray mo. Naku, Lord, sabi niya, hindi mo kilala yung taong yun. Talagang hindi yan tumatanggap sa Panginoon. Ganyan. Di ba yung isang may umaano ka pa i-explain ka pa sa Panginoon di ba? Pero when you are led by the Spirit, when you are filled by the Holy Spirit, may boldness ka na sumunod. Kasi yun yung nag-uudyok na sa'yo na gawin mo kung ano ang pinapagawa ng Panginoon. Sabi nga natin, ma-identify mo na kung ang banal na Espiritu ang nagsasalita sa'yo o ikaw lang. Amen? How do we be filled with the Holy Spirit? In Ephesians 5:18-20, sabi nga, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus. Ano daw ang dapat natin gawin? Ang sabi dito ni Paul, speak
in Psalms. Ibig sabihin, you read the Word of God, you you sing songs, di ba? Kumanta ka sa Panginoon. At sometimes, in the Spirit, yung habang nag-i-speak in tongues ka, mapapansin mo, nagkakaroon ka ng kanta na hindi mo alam. You continue to speak in tongues, tapos sing and make music from your heart to the Lord, and always give thanks. Kahit maliit pa yun, pasalamatan mo ang Panginoon. Dahil siya ang nagbigay sa'yo. Amen? So, have fellowship with God. Thanking the Lord for everything. Being like a child to God. Na parang isang bata na lagi kang nakadikit sa iyong ama. Di ba ganun yung mga bata? Na natatakot ka pag nahihiwalay ka, lalo na yung mga maliliit. Natatakot siya pag nahihiwalay dun sa tatay niya o kay sa nanay niya, laging nakakapit siya. Ganun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. To become like a child, na lagi kang lumalapit sa Panginoon. Kasi kung minsan tayo, pag alam natin, kaya natin, hindi na natin ini-involve ang Panginoon. Pero sabi, sa lahat ng bagay, i-involve mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Allow the Holy Spirit to move in our life. In Isaiah, because we cannot do anything without the help of the Holy Spirit. Jesus started His ministry after He received the baptism of the Holy Spirit. Di ba nung nabaptize ang Panginoon sa Jordan River, at ang banal na spirito, di ba, ay sa Kanya, doon nag-start ang ministry ng Panginoon. Same thing with us. We need the Holy Spirit to help us in our lives. In Isaiah 11:2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. When the Spirit of the Lord is upon you, He will give you wisdom, He will give you understanding, yung naiintindihan mo. Di ba yung dati, yung mga tinuturo natin, hindi mo pa yung naiintindihan eh. Pero as the Holy Spirit teaches you, naiintindihan mo, ay, ganun pala yun. Dati hindi mo yan naiintindihan. Kahit i-explain sa'yo, kung walang tulong ang banal na spirito, hindi mo maiintindihan. Pero as you learn, as the Holy Spirit gives you wisdom and understanding, naiintindihan mo kung paano yung understanding, di ba, yung paano mo magawa, at yung counsel and might, okay? The knowledge and the fear of the Lord. Kung minsan, binibase lang natin ang ating mga, yung future natin sa ating mga nakikita o kaya ang ating abilidad. Do not limit God. Sabi nga in Genesis 13:14 to 15, ito yung kay Abraham na the Lord said to Abraham after Lot had parted from him, look around from where you are, to the north and to the south, to the east and west. All the land that you see, I will give to you and your offspring forever. Kung ano nakikita mo sa paligid mo, binibigay yan sa iyo ng Panginoon. Amen? At sa bawat isa sa atin, may plano ang Panginoon. Sabi nga in 1 Corinthians 2:9, but as it is written, I had not seen nor ear heard, neither had entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. So bawat isa sa atin, may plano ang Panginoon. Ako nga excited makita ko kung ano ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit ano pa ang edad mo, kahit bata ka pa or medyo matured ka na, may plano ang Panginoon sa atin. Amen? One time nga, nung habang nagtatasa ako, pinaalala ng Panginoon, meron ako kasi Sunday, nakasama ko na si Mami, na meron akong desire na mag-aral sa Amerika or sa Bible School na Rema. Tapos, sabi nila, sige, pag-aaralin kita. Pero hindi na tuloy yun. Kasi, syempre, financial, di ba, So, hindi nangyari. Pero pinaalala ng Panginoon sa akin. Kahit ngayon,
kahit hindi ka nag-aral doon, you have the eighth teacher, the Holy Spirit is in you. And He will help you. And He will give you the mysteries. Yung mysteries ng Panginoon para maintindihan. Amen? So, it's a dream na sabi nga, marami tayong dreams. Alam ko, bawat isa sa atin may dreams. God can make it happen kahit anong oras. Kahit in one day, God can do that for you. Amen? So, do not give up on your dreams. Amen? At sa bawat, sometimes, in Jude 1:20, but you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit. Katulad ng napag-aralan natin last week, di ba, for 2 weeks about faith, sabi nga, build yourself up in your most holy faith. So, paano ba yun? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Habang pinapakinggan mo ang salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng faith. At ang banal na Espiritu, siya ang kikilos para lalo mong maintindihan yung binibigay sa iyong salita ng Panginoon. Katulad ng isang langis na ang isang makina, di ba? Maraming use yun, ang isang makina. Pero kailangan na langis para ito ay gumana. The same thing with us. As we allow the Holy Spirit to move in our lives, those words, those promises, it will come to life. Amen? How do we have the Holy Spirit? When we receive Jesus as a personal Savior, the Holy Spirit is now in us. In Ephesians 1:13, in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Anong sinasabi dito sa Him? Diba? Sa Ephesians 1:13, yan, in Him, ibig sabihin kay Jesus, na tayo ay naligtas dahil kay Jesus, at ang pangako na ang banal na kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo na iyong Savior, ang pangako ay you will be sealed with the Holy Spirit. So, ang banal na Espiritu ay nasa sa atin na. So, ito may papakita akong illustration. So, nakikita ninyo, itong baso. Parang ganito tayo. Isang baso na meron tubig. At nung tinanggap natin ang banal na Spirit, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, ang the Holy Spirit ay napa sa atin na. So, ganito. So, mapapansin natin na nag-settle lang siya, nandyan siya, nasa iyo siya, nasa bawat isa siya sa atin. Pero ganito, ang sabi nga, be filled with the Holy Spirit. So, in verse, 2 Timothy 1:6, therefore, I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying of your hands. Paano ba yung stir up the gift? Di ba ang gift na binigay sa atin ay speaking in tongues. So kapag ikaw ay you continue to speak in tongues, you are stirring up the gift of God na binigay sa'yo. Nananahan sa'yo, nakasettle dyan. Kaya lang itong honey, hindi pure. So, hindi siya ganyan ka. Dapat walang kulay yan na. Imagine niyo na lang, walang kulay. So, ngayon, when you speak in tongues, you stir up the Holy Spirit that is within you. Nagiging ganyan yan. Yan. Okay? At habang ini-stir mo yan, you will, sabi nga dito in verse John 7:38,
He that believeth on me, as the scriptures have said, out of his belly shall flow rivers of living water. So as you stir up the Holy Spirit, as you speak in tongues, the river flowing in your belly, you will overflow. So habang ginaganyan mo yan, mag-overflow ka sa joy, sa mga plano ng buhay, yung change sa buhay mo, makikita yung change sa life mo. Mamaya may papakita ko, pinakita ng Panginoon sa akin, ay sinabi ng Panginoon sa akin kanina lang na umaga. Babalikan natin yan mamaya. Okay? So, nakuha ko natin yun. Hindi ko pa siya masyado kasi yung kanin. So anyways, sabi nga po, as you stir up, as you speak in tongues, the sweetness will flow in your life. Lahat ng pait sa buhay mo, nagiging sweet dahil ang Panginoon ang gagalaw at magbibigay sa'yo ng bagong rivers of living water. Buhay na tubig. Di ba, alam niyo yung bukal? Di ba? Yung bukal, matamis yung tubig na yan. At yun ang sinasabi ng Panginoon sa'yo. As you speak in tongues, the more you will see yung sweetness sa buhay mo. Dahil siya ang magbibigay sa'yo. Amen? So next, why pray in tongues? Ito ay isang perfect prayer. In 1 Corinthians 14:2, for one who speaks in tongues speaks not to man but to God. For no one understands him but he utters mysteries in the Spirit. So, ibig sabihin, yun po yung perfect prayer. Kasi ang banal na Espiritu, alam niya kung ano nangyayari. Ikaw, limited ka lang. Kung ano lang yung alam mo, yun lang ang kaya mong ipag-pray. Pero when you speak in tongues, you are uttering mysteries. Yung alam ng Holy Spirit kung ano ang kailangan na doon sa sitwasyon na pinag-pray mo. Alam ng Holy Spirit kung paano gawin yung dapat gawin doon sa pinag-pray mo. Katulad po nung isang, doon po pinento ng isang pastor na sa Switzerland, habang inano niya to na inano nga niya about the Holy Spirit and you speak in tongues. Di yun ang tinuro niya sa congregation. After 1 year, bumalik siya ulit sa same church na yun at merong lumapit sa kanya at ito ang kwento ng isang member noon. One time daw, nung nandun na sila after the service na pinag-usapan about the workings of the Holy Spirit and speaking in tongues, meron isang stoplight gano'n. So, habang sila'y papuntang ganun, bigla na lang merong yung umahabol doon sa stoplight. Umahabol na mabilis na ganyan, na sila, hindi na nila maiwasan. Alam nila na siguradong parang silang tinamaan. Pero alam mo, hindi sila natamaan. Sa tingin nila, parang sumantok sila. Sa totoo, hindi nangyari. Kumbaga, kaya nga nung nandun sila sa side, para silang na windang at nagpinto sila doon sa side. Kasi parang hindi sila makapaniwala na sabi nila, ang ginawa ng Panginoon, paano sila hindi nabaga? Kasi talagang alam nilang parang sumantok sila kasi eksakto, pero hindi nangyari. So after nun, ginawa nilang kumain sila sa isang fast food at doon sila nag-stay. So putla-putla pa sila. Tapos bigla na lang yun na pinag-usapan na, merong isang lalaki na pumunta sa kanila, young man.
Sabi sa kanila, ano nangyari? Bakit parang putlang-putla kayo? Tapos sabi na, kasi yung mga, meron kaming halos na aksidente kami na magkabagdaan. Pero nagkaroon ng miracle ang Panginoon. Tapos sabi niya, mga kailan yun? Sabi niya, mga 30 minutes ago. Tapos sabi nila, alam niyo ba, kayo pala yung pinagpipray ko kasi galing din ako doon sa simbahan. Doon pinag-speakan ng about the speaking tongues. Kung kaya ginawa niya nung may urge sa kanya na mag-pray, ginawa niya, nag-speaking tongues siya, hindi niya alam kung ano yung pinagpipray niya. Same time, yung pala yung mangyayari doon sa isang member. So nakita natin how God works na kahit hindi mo alam kung sino yung pinagpe-pray mo, kapag may urge sa'yo na ipag-pray, mag-pray ka, gawin mo yun. Kasi ibig sabihin, ginagamit ka ng Panginoon for the kingdom. Kung minsan nga daw magugulat ka na meron lalapit sa'yo, kunyari sa langit, may lalapit sa'yo, alam mo ba na ikaw ang nag-pray para sa akin? Yung gano'n, na bigla na lang meron na hindi mo alam, pinag-pray mo to si ganyan, yung pala merong mangyayari sa kanya. So, kita natin how God works. Okay? So, yung po yung sinasabi natin, perfect prayer. Another is, it will give you strength. In 1 Corinthians 14:4, anyone who speaks in tongues edifies themselves, but the one who prophesies edifies the church. So, ibig sabihin, habang nag-speak in tongues ka, lumalakas ka spiritually. Kasi, nagkakaroon ka ng saya lumalakas ka in such a way na na ikaw ay nagkakaroon ng saya at nagiging yung mga prayers mo ay na-answer. Another is, it gives you it quickens your mortal bodies in Romans 8:11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwells in you. Ibig sabihin, it will quicken your mortal bodies, yung ating katawan. Yung nangihina nating katawan, lalakas habang ikaw ay nag-speak in tongues. Ang sabi nga po, meron pong isang brain specialist, si Carl Peterson, isa po siyang Christian, na nagawa siya ng testing tungkol dito. The effect between, effect na between the brain and praying in tongues, na meron para yung connection. So, ginawa niya, dahil since specialist siya, naglagay siya ng mga instrumento sa brain, dito, sa lahat ng katawan ng at kumuha siya ng pag-aaralan. At nakita nila na kapag pala nag-speak in tongues ka, merong lumalabas na tinatawag silang endorphin. Endorphin are among the brain chemicals known as neurotransmitters, which function to transmit electrical signals within the nervous system. It gives us 35 to 40% boost to the immune system. Di ba yung immune system natin, di ba, kailangan natin palakasin yan. Kaya nga tayo umiinom ng mga vitamins para yung mga sakit ay hindi natin makuha. Yun ang ginagawa. Itong endorphin na lumalabas kapag ikaw ay sa brain mo, ito yung nagka-transmit para yung immune system mo ay lumakas. 35 to 40%. At alam niyo po ba, sabi nga, 200 times ang effect nito kaysa dun sa morphine. Di ba yung may mga matitinding sakit na sobra ang pain, ini-injection na yan, nilalagay niya ng morphine para hindi niya maramdaman na sakit. Itong endorphin, kapag yan ay gumana sa iyo, 200 times ang effect, mas matindi pa sa morphine. At hindi lang yun, it acts to relieve pain. Endorphin can reduce the aches of your muscles. It promotes healing to our bodies. Amen?
So kung kaya, napaka-importante na igamitin natin yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. In Romans 8:26, in the same way, so yun po yun, So makikita natin, meron pa ng gano'n, meron part doon sa brain natin na nagkakaroon ng chemical reaction na mabuti para sa atin. Okay, sa science na yan, pinakita na it is proven. Another is in Romans 8:26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groaning. So habang ikaw nagpe-pray in tongues, tinuturo nga ka kung paano ka mag-pray. At sabi nga, you intercede na with wordless groans. Yung parang nararamdaman mo na parang may pinapakala ka. Diba? Kapag nagpe-pray ka in tongues. Kasi alam mo, sabi nga, tama yung mag-pray ka sa mind natin of the word. We pray para sa ating mind. Pero kailangan mo rin sabayan, you pray in the Spirit. Okay? At katulad nitong kwento nga po ng isang pastor din, na yung kanyang kapatid ay nagkaroon ng brain cancer. So, hindi pa siya Christian. So, pinagpe-pray niya na ma-share niya yung kanyang kapatid. At minsan, in July, ay nagkaroon ng sakit yung kanyang kapatid. Ang sakit niya ay nagkaroon siya ng brain cancer. So, na-hospital po yun. Ang mga July napunta siya, so sa kanila, summer yun, ay nagkaroon ng sakit yung kanyang kapatid at pinuntahan niya. Ang kanyang is, alam niya na there is healing, kaya lang kailangan din tanggapin ng tao yung healing. Kahit ipag-pray mo, pero hindi siya naniniwala, wala rin. Kasi kailangan tanggapin mo, pinag-pray mo yung healing. Pero ang kanyang concern, na parang ang bigat-bigat sa niya, na kailangan tumanggap ang kanyang kapatid. Kahit anong mangyari, ay makatanggap ang kanyang kapatid na lalaki. So, nung nandun na siya sa hospital, yun ang kanyang prayer. So, ang sabi lang ng kapatid niya, dahil matigas pa rin ang ulo, ang sabi, everything is okay. Sabi niya, okay kami ni Lord. Walang problema. Sige na, umuwi ka na. Sabi niya kasi, hindi ako aalis hanggat hindi ka tumatanggap sa Panginoon. Sabi niya, okay lang ako, wala akong problema. Close kami ng Panginoon. Ngayon, ganun lang siya, pero hindi niya pa tinatanggap. So, after noon, nung umuwi na siya, so, ang ginagawa na lang niya, pinagpe-pray niya. So, nung nagpe-pray siya, ilang beses niya tinatawagan yung kapatid niya, pero hindi sumasagot. That was July. So, every time try siya, tumatawag siya sa kapatid niya, hindi siya sinasagot. So, ang nangyari na lang, so ang ginagawa na niya, pinag-pray niya. So, nung birthday niya, which is September 12, so sabi niya, tinry nga niya the whole day na hindi pa rin sumasagot sa kanya. Sabi niya, Lord, ang tangi ko lang hinihingi sa birthday ko, ang kapatid ko ay maligtas. Sabi niya ganyan. So, nung gabi na alauna ng gabi, bigla na lang siyang nagising. Pati yung asawa rin niya nagising. Sabi nga niya, ako pag natulog ako, tulog talaga hanggang umaga. Pero nung time na yun, nagising siya ng alauna ng madaling araw. At naupo sila, pati yung asawa niya sabay din. So, bigla na lang pumasok sa kanya, sabi ng Panginoon, sabi sa kanya pala, mag-speak in tongues siya. So, nag-pray siya for 10 minutes, nag-pray siya, speak in tongues lang siya. Hindi niya alam kung ano yung pinag-pray niya. Tapos, bigla na lang, di ba minsan, after speaking tongues, meron kang yung parang ini-press sa'yo ng Holy Spirit kung ano yung sinasabi mo. Doon sa kanyang prayer, lumabas na, binabind niya yung spirit of death. Binabind niya yung spirit of death. At doon sa sinasabi niya, and let life be upon him in the name of Jesus. Yun yung lumabas kanya. So parang nagulat siya na doon sa nasabi niya, yung talagang with force na talagang yun ang kanyang pinag-pray.
So, tapos pagkatapos nung ang sabi sa kanya ng banal na spirito, call him now. Sabi nga, tapos nag-reason pa daw siya, sabi niya, paano? Sabi niya, ilang buwan ko na siya tinatawagan, pero hindi niya ako sinasagot. Pero ang sabi daw ng banal na spirito, now, call him. Sabi niya, you call him now, sabi gano'n. So, ano nangyari? Di sabi niya, sige po, tatawagan ko. Wala pa daw ilang minuto, sinagot na kaagad ng kapatid niya. Tapos sabi niya, Ricardo yata pangalan, Ricardo. You need to accept the Lord, sabi daw niya. Sabi daw ng kapatid niya, oo, sige, tatanggapin ko siya. Sabi niya, dahil nararamdaman ko ang presensya ng Panginoon, sabi niya ganyan. So nag-pray sila ng prayer of salvation. After nun, sabi niya, tuwa siya. After 6 hours, tumawag yung isang kapatid niyang babae, sabi sa kanya. So, sabi sa kanya, alam mo ba kung ano nangyari? Sabi daw, sabi niya, ano nangyari? Alam mo ba yung kapatid natin si Ricardo? Na namatay siya? Sabi gano'n, ha? Sabi niya, namatay siya, pero nabuhay muli. Sabi niya ganyan. Alam mo ba, 6 hours pa lang nangyari yun, na naramdaman niya, nakita niya, na siya ay umalis sa kanyang katawan, umalis at nakita niya yung katawan niya. At pumunta pa nga daw yun, di ba, kapag may namamatay, parang kumikihit, yung kumatay, gano'n. Napunta siya sa CR, tapos tumaas na siya talaga. At kung tumaas siyang ganyan, bigla na lang daw, yung nakita niya yung body niya gano'n, bigla na lang daw parang merong vacuum, bigla siyang binalik doon sa katawan niya. Yun yung time na siya ay nagpe-pray, nag-speaking tongues. At nung after nun, in 5 minutes, nung nangyari yun, doon siya tumawa. Kaya naniwala yung kanyang kapatid. Amen? So makikita natin talaga yung power ng Panginoon, that there is that perfect timing. When you allow the Holy Spirit to move, sabi nga, He will utter mysteries eh. Yung mysteries na hindi mo naiintindihan ang kakayahan mo. Kasi ilang buwan na nga naman na tinatawagan yun, hindi pa umaano eh. Hindi siya tinasagot eh. Pero biglang, pag sinabi sa kanya, tawagan niya, sumagot ka agad. Kita natin talaga that there is power when we speak in tongues. Amen? So, speak in tongues, sabi nga, kahit anytime you can do it. Hindi naman kasi kailangan na napakalakas. Diba? Pwede ka namang, there are times na pag solo ka, pwede kang magmalakas. Pero kung kunyari maraming tao, pwede ka naman mag-speak in tongues na ano lang yung mouth mo, di ba? Na kunyari nagtatangs ka lang ng gano'n. O kaya habang nagluluto ka, o kaya nagbabiyahe ka, o kaya nandun ka sa trabaho mo, pwede kang mag-speak in tongues. Because there is power in speaking tongues. So, hindi natin gagawin yan because sabi nga ng iba, baka parang work na yan eh, sabi gano'n, na kailangan mga ilang oras ka mag-speaking tongues. Hindi. Dahil, when you ask the Holy Spirit to help you para makapag-speaking tongues ka, sabi nga in Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Na hindi mo yung gagawin dahil sa sarili mo lang, kailangan daw pala ako mag-speaking tongues, gagawin ko 2 hours. Tapos, Lord, kailangan sagutin mo na to, nag-2 hours na ako. Hindi. You do it because you want na you become sensitive to the leading of the Holy Spirit. You do it because dahil there is that urge doon sa puso mo, yung parang vacuum na kailangan mong gawin dahil doon ka sumasaya. At habang hinihingi mo yan sa Panginoon, sabi nga dito, He will work in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Siya ang gagalaw sa'yo para magustuhan mo yung ginagawa mo. Na nagiging, kumbaga,
nagugustuhan mo na gawin. Kasi yun yung urge sa'yo ng Panginoon deep inside sa atin. Amen? Nakuha ba natin to? Lastly, ito na po ang kanina sinabi. In Ezekiel 47:9, ay, ikikwento ko muna, this is ito po yung vision na pinakita kay Ezekiel. River from the temple. Kung babasahin mo yung Ezekiel 47, dahil mahaba yun, ikikwento ko na lang. So doon sa vision niya, in the entrance of the temple, there is water coming out from the threshold of the temple toward the east. Ibig sabihin, doon sa temple, may lumalabas na tubig. At doon sa tubig, after nun, pinakita sa kanya, measures of 1,000 cubits. Una ay sa ankle deep lang. Dito sa ating, ano tayo daw? Sako ba, ankle? O yun. After nun, knee deep, dito na po sa ating tuhod. After nun, sa waist deep. At pagkatapos, umakyat na hanggang dito na hindi na niya kayang i-cross. Anong ibig sabihin nito? Mamaya, sabihin ko muna, in Ezekiel 47:9, swarms of living creatures will live wherever the river flows. There will be large numbers of fish because this water flows there and make the salt water fresh. So where the river flows, everything will live. Okay. So anong ibig sabihin nito? Actually, last week po, nung habang nag-worship tayo, naramdaman ko talaga na mayroong parang tubig dito sa ankle ko. So talagang sabi ko, one talaga ng spirit talaga tinuturo ng Panginoon sa atin. So habang ikaw, you become sensitive, you are filled with the Holy Spirit, unti-unti ay the rivers, di ba sabi nga kanina, out of the river, out of your belly, comes rivers of living water. Sinasabi po dito na ang tubig, di ba yung sa vision ni Ezekiel, ang tubig doon sa temple ang nanggagaling ang tubig at dumadaloy palabas papunta doon sa Dead Sea. At nung siya ay makarating, di ba yung nandun sa gitna? Nasa gitna pa lang, dahil wala pa doon sa Dead Sea. Pag binasa niyo Ezekiel 47, pinakita sa kanya na habang lumalalim yung tubig, ito ay dadaloy doon sa Dead Sea. Sa Dead Sea, walang nabubuhay doon dahil napakaalat. At walang mga isda, walang buhay, walang life, walang halaman, walang corals, wala. Dahil patay dahil sa alat. Ngayon, anong ibig sabihin nito? As you yield yourself to the working of the Holy Spirit, at habang dumaloy ka sa tubig ng Panginoon, hinahayaan mo, ikaw ay you grow with the Lord, you worship the Lord, you allow yourself to speak in tongues, ikaw ay lumalalim hanggang hinahayaan mo na ang daloy ng Panginoon, ang leading ng banal na Espiritu sa'yo, at dadaling ka niya, magkakaroon ka ng buhay. Like ang iyong buhay, maaalis lahat ng pait, lahat ng alat. Di ba? Sabi natin, ang alat ng di ba yung may pain talaga sa'yo, aalisin niya ng Panginoon at papalitan niya yan ng yung tubig na dumadaloy. Ito ang magbibigay sa'yo para maalis yung pait na yun. At magkakaroon ka ng buhay. Sabi na, your life will have, sabi na, magiging fruitful ang buhay mo dahil ang Diyos ang dumadaloy sa'yo. Amen? Praise God. Thank you, Lord. Nung ko nga lang, nagulat ako sa Lord, ang ganda naman nun na sinasabi mo na lahat ng mga pait na naramdaman mo, God can restore back
what was lost in your life. Amen? Whatever, whether it be financial, whether it is your health, or whether yung mga opportunities na nawala, God can restore it back to you. And you will have life na gusto niya para sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng kanyang anak. Amen? So praise God. Lord, we thank you, Lord, for your words and your promise. We thank you, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang buhay na nagbibigay sa amin ng buhay na masagana, Panginoon. And we thank you, Lord, and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.